isang liblib na baryo sa Visayas. May mag-asawang tahimik ang buhay. Si Maria, isang mapagmahal na ina, at si Arturo, isang masipag na sundalo na madalas lumalayo dahil sa trabaho. May isa silang anak, si Junjun, 7 taong gulang, palatawa at paborito ng mga kapitbahay. Dahil sa kakapusan sa buhay, tinanggap ni Maria ang alok na magtrabaho bilang katulong sa ibang bayan. Binigyan siya ng referral ng kaibigan niya at sinabi raw ay mabait at matandang dalaga lang ang amo. Sa unang buwan, okay ang lahat. Pero pagkalipas ng ilang linggo, napansin ng mga kapitbahay ng amo niya na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang tunog mula sa loob ng bahay. Parang halakhak na may kasamang tunog ng kalderetang kumukulo. Minsan, may amoy na malansa, parang dugo. Isang araw bigla na lang bumalik si Maria sa kanilang baryo. Hindi nag-abiso, hindi nag-text, wala man lang pasalubong, kahit si Junjun ay hindi masyadong pinansin. Tahimik lang siya sa bahay. Madalas ay nakakulong sa kwarto. Hindi na rin siya lumalabas sa gabi. Isang gabi habang abalang nagluluto si Arturo, naamoy niya ang niluluto ni Maria, kaldereta. Pero kakaiba ang amoy, hindi karne ng baka, hindi rin baboy. "Ano to?" tanong niya. Ngumiti lang si Maria. "Special, para sa'yo at kay Junjun." Kumain sila. Pero nung bandang hating gabi, napabalikwas ng gising si Arturo. Wala si Junjun sa tabi niya. Nakarinig siya ng kaluskos sa kusina. Pagbaba niya, nakita niya si Maria nakaluhod sa sahig, duguan ang bibig, at may hawak na parte ng katawan ng bata. Si Junjun, pinagpira-piraso. "Anong ginawa mo?" sigaw ni Arturo, nanginginig sa galit at takot. Ngumiti lang si Maria, punit ang labi, at doon niya nakita literal na may malaking hiwa sa itaas ng labi ni Maria. "Labo na, di ba?" bulong niya. Nabitawan ni Arturo ang kutsilyo. Tumakbo siya palabas, humihiyaw sa kalsada. Pagbalik niya kasama ang mga pulis, wala na si Maria, ni katawan ni Junjun ay di na natagpuan. Simula noon, kumalat ang balita, may babaeng aswang na gumagala tuwing gabi, naghahanap ng bata o lalaking walang kasama. Ang palatandaan, may hiwa ang labi, tila ginupit gamit ang itak. Ang pangalan niya bumabalik sa bulong ng mga takot, si Maria Labo.